Mga kaibigan, kamusta kayo? Alam kong bawat isa sa atin ay may kani-kanyang pinagdaraanan sa buhay. At minsan, hindi madaling maging masaya o magpasalamat lalo na kung tila hindi maganda ang mga nangyayari sa atin. Pero ngayong araw, gusto kong pag-usapan kung paano natin magagamit ang pasasalamat bilang gabay sa bawat hakbang natin, kahit pa ang sitwasyon ay hindi ayon sa ating kagustuhan. May kasabihan tayong mga Pilipino, kapag ang buhay ay maasim, lagyan mo ng tamis ng pasasalamat. Isa itong simpleng paalala na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang pagiging mapagpasalamat ay makapagbibigay ng panibagong liwanag at lakas sa ating mga puso. Alam kong minsan, mahirap talaga hanapin ang rason para magpasalamat. Paano nga naman tayo magpapasalamat kung may problema sa trabaho, may sakit, o may mga bagay na hindi natin makontrol? Ngunit dito rin pumapasok ang tunay na diwa ng pagiging mapagpasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang para sa magagandang bagay, ito ay para sa mga aral na dala ng bawat karanasan, mabuti man o masakit. Sa pagiging mapagpasalamat, natututo tayong makita ang bawat sitwasyon sa mas malalim na pananaw. Kung tayo ay may pinagdaraanang mahirap, maaaring magpasalamat tayo sa mga taong nagiging bahagi ng ating buhay, sa mga pagkakataong natututo tayong maging matatag, at sa bawat araw na tayo ay muling nagigising at may pagkakataong harapin ang mundo. Kapag sinasanay natin ang ating sarili sa pasasalamat, hindi lamang mas gumagaan ang ating pakiramdam, nagkakaroon din tayo ng mas malinaw na layunin. Ang mga negatibong emosyon, galit, hinanakit, o takot ay unti-unting napapalitan ng pag-asa at pananampalataya. Tandaan natin na ang pagpasok ng pasasalamat sa ating buhay ay hindi nangangahulugang magbubulag-bulagan tayo sa problema. Sa halip, ito ay paraan upang mas maging matatag tayo sa harap ng anumang hamon. Kaya, mga kaibigan, sa araw-araw, simulan natin ang araw sa pamamagitan ng simpleng pasasalamat, hindi lamang sa mga biyayang malinaw na nakikita, kundi pati sa mga aral na dala ng pagsubok. Hindi natin kailangan ng maraming salita, sapat na ang isang munting dasal o isang simpleng salitang salamat na bumubukas ng ating puso para sa mas maraming biyaya at kagaanan ng loob. Sa huli, ang pasasalamat ang magdadala sa atin sa tunay na kasiyahan, hindi dahil perpekto ang sitwasyon, kundi dahil alam nating anuman ang mangyari, may dahilan tayo upang magpatuloy at magpasalamat. Dasal ng pasasalamat. Aming Diyos, lumalapit kami sa inyo ng may buong pagpapakumbaba at pasasalamat sa aming mga puso. Salamat sa lahat ng biyayang inyong ipinagkakaloob sa amin. Sa bawat araw na kami ay muling nagigising, sa kalusugan ng aming katawan, sa mga mahal namin sa buhay, at sa lahat ng mabubuting bagay na nararanasan namin. Sa oras ding ito, Panginoon, hinihiling namin na turuan niyo kaming magpasalamat hindi lamang sa magagandang pagkakataon, kundi pati na rin sa mga pagsubok at hamon na dumarating sa aming buhay. Naway matutunan naming makita ang inyong mga plano at layunin sa likod ng bawat pagsubok. Tulungan niyo kaming maging matatag, may pananampalataya, at laging may pusong mapagpasalamat, kahit na sa mga panahong tila mahirap o masakit ang aming sitwasyon. Buksan po ninyo ang aming mga mata sa mga maliliit na biyayang minsan ay hindi namin napapansin, ang sariwang hangin, ang init ng araw, ang mga ngiti ng aming mga mahal sa buhay. Ituro niyo po sa amin ang mga simpleng bagay na ito upang magkaroon kami ng puso na laging magpapasalamat sa kabila ng lahat. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong pagmamahal, gabay at walang sawang pagsama sa amin. Naway manatili kayong sentro ng aming mga puso at isip, at bigyan niyo kami ng pusong laging handang magpasalamat sa bawat yugto ng aming buhay. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, aming Ama. Amen.